Ang dugo ay sumabog sa mukha ni Isabela. Sumigaw siya at tinakpan ang kanyang mga mata. Ang mainit na likido ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ang katawan ni Vince ay bumagsak sa sahig. Isabela. Mabilis na lumapit si Dante at hinila si Isabela sa isang mahigpit na yakap. Nanginginig si Isabela. Hindi mapigilan ang kanyang pag-iyak. Ligtas ka na. Bulong ni Dante sa tenga ni Isabela. Binuksan ni Isabela ang kanyang mga mata at nakita niya si Vince na nakahandusay sa harap ng altar. May butas ang dibdib nito. Bukas pa rin ang mga mata nito, ngunit wala ng liwanag. Patay na siya. Nanginginig ang boses ni Isabela. Oo, at hindi ka na niya masasaktan pa. Kumalas si Isabela sa pagkakayakap kay Dante at lumuhod sa harap ni Vince. Tinitigan niya ang walang buhay nitong mga mata. Mahal niya ako. Bulong ng isang sirang bahagi ng kanyang kaluluwa. Isabela, huwag kang tumingin. Sinubukan siyang tulungan ni Dante na tumayo. Paano mo ako natagpuan? Dahil sa medalyang kwintas na ito, nilagyan ko ito ng GPS tracker nang umalis ka papunta sa sementeryo. Lumabas sila ng simbahan. 5 itim na SUV ang nakaparada sa labas. Ang mga tauhan ni Dante ang siyang namahala sa katawan ni Vince. Tinulungan ni Dante si Isabela na pumasok sa kotse. Umalis ang kotse patungo sa lungsod. Sumandal si Isabela sa balikat ni Dante at nakaramdam ng matinding pagod. Kailangan kong pumunta sa ospital. Kailangan matingnan ang sugat ko. Tumango si Dante at agad silang dumiretso sa ospital. Sa ospital, nilinis ng isang doktor ang sugat ni Isabela sa leeg. Sinabi ng doktor na hindi ito malalim at hindi magkakaroon ng marka. Ngunit alam ni Isabela na habang buhay niya dadalhin ang alaala ng gabing yon. Kailangan mong magpahinga. Kailangan ng katawan mo ng oras para makabawi sa ganitong trauma. Inalalaya ni Dante si Isabela palabas ng ospital. Hating gabi na at tahimik ang mga kalsada. Gusto kong maupo sa garden ng 1 minuto. Kailangan ko ng sariwang hangin. Maliit, ngunit tahimik ang garden ng ospital. Umupo si Isabela sa isang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Umiiyak ka para sa kanya. Isang boses ng babae ang narinig mula sa kadiliman. Iminulat ni Isabela ang kanyang mga mata. Lumabas si Sofia mula sa dilim. Mukhang hindi maganda ang hitsura nito. Ang mga luha ay pumapatak sa mukha nito. Gulong-gulo ang buhok. At may mga mantsa ng luha ang pula nitong dami. Sofia, anong ginagawa mo dito? Naghihintay sa'yo. Alam kong dito ka pupunta. Ano ang hinihintay mo? Lumapit si Sofia. Ang mga mata niya ay puno ng puot. Alam ko ang nangyari. Sinabi sa akin ng mga pulis na nawawala si Vince. Pero alam ko ang totoo. Alam kong ikaw ang gumawa nito. Ikaw at ang asawa mong mamamatay tao. Tumayo si Isabela. Nababaliw ka na naman, Sofia. Ako ba ang baliw? Tumawa ng malakas si Sofia. Ikaw ang baliw. Pinatay mo ang lalaking nagmamahal sa'yo. Hindi niya ako mahal. Kung talagang mahal niya ako, hindi niya ako sasaktan. Nagkamali lang siya. Ang parehong pagkakamaling ginagawa ng lahat ng lalaki. At pinatay mo siya para doon. Siya ang pumili ng kanyang sariling daan. Hindi, Isabela. Ikaw ang dahilan. Kung hindi mo sinilaw si Dante Costello, buhay pa sana si Vince.
Nakaramdam ng matinding pagod si Isabela. Sofia, kalimutan mo na ang lahat ng ito. Magsimula ka ng bago. Magsimula ng bago. Paano ako makakapagsimula ng bago? Wala nang natitira sa akin. Wala akong pera. Wala akong bahay. At kahit si Vince wala na. Hindi ko yun kasalanan. Kasalanan mo, Isabela. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Sa iyong pagmamataas, paghihiganti, at sa iyong dugong mafia. Sa tingin mo ba isa itong tagumpay? Hindi ka makakaramdam ng kaligayahan, Isabela. Sa tuwing hahawakan ka niya, mararamdaman mo ang dugo ni Vince sa iyong mga kamay. Madumi ka. Isang halimaw na nakaayos bilang prinsesa. Makikita rin ni Dante Costello kung sino ka talaga balang araw. Malalaman niyang isa kang baliw at mapagiganting babae. At pagkatapos ay iiwan ka rin niya. Lumapit siya kay Isabela. Sana, ikaw na lang ang namatay sa simbahang yon. Bulong niya na puno ng galit. Parang lason ang mga salitang binitiwan ni Sofia. Tapos ka na ba? Ang boses ni Isabela ay parang yelo sa lami. Hindi pa, Isabela. Isang baliw na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Sofia at bigla niyang sinugod si Isabela. Bumagsak silang dalawa sa lupa at nagtulakan sa damuhan. Hinatak ni Sofia ang buhok ni Isabela. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Malakas na itinulak ni Isabela si Sofia palayo at mabilis na tumayo. Isa kang baliw, Sofia. Tumayo si Sofia mula sa lupa. Puno ng dugo ang kanyang mga tuhod. Ikaw ang nagpabaliw sa akin. Sinira mo ang buhay ko. Muling sumugod si Isabela. Ngayon ay nagtulakan sila patungo sa batis. Malamig na tubig ang sumabog sa kanilang dalawa. Sa kaguluhan, may isang bagay na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang patalim. Itinago pala ni Sofia ang isang kutsilyo sa kanyang manggas. Ang dulo nito ay nakatutok diretso sa puso ni Isabela. Isabela. Ang boses ni Dante ay sumigaw mula sa kadiliman. Mabilis siyang lumapit at itinago si Isabela sa kanyang katawan. Ang kutsilyo ay tumagos ng malalim sa kanyang tiyan. Hindi. Sigaw ni Isabela. Isang bulong ang lumabas sa bibig ni Dante habang siya ay natutumba. Mabilis na nabasa ng dugo ang kanyang kamiseta. Dante. Dante, wag mong ipipikit ang mga mata mo. Namutla ang mukha ni Dante, ngunit namumukadkad pa rin ang kanyang mga mata. Okay ka lang ba, Isabela? Nahihirapang magsalita si Dante. Okay lang ako, pero ikaw. Diyos ko, napakaraming dugo. Nakatayo si Sofia doon. Hawak ang madugong kutsilyo. May nakangising ekspresyon sa kanyang mukha. Ngayon, Isabela, alam mo na ang pakiramdam na mawala ng minamahal. Humalakak ng tawa si Sofia. Mabilis na lumapit ang mga tauhan ni Dante at hinawakan si Sofia. Nagpumigla si Sofia habang sumisigaw. Ilabas niyo ang babaeng yan dito. At huwag niyong hayaan na makita ko pa siyang muli. Sigaw ni Isabela. Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw ni Isabela sa mga tauhan ni Dante. Pagkatapos ay muli siyang lumingon kay Dante. Huwag kang bibitaw. Mabubuhay ka. Isabela. Isang mahinang bulong na lang ang lumabas sa bibig ni Dante. Tila nawawala na ang focus sa kanyang mga mata. Ang singsing sa aking bulsa. Sabihin mo sa akin kung oo, Isabela. Kailangan kong marinig na sabihin mo yon.
Naiintindihan ni Isabela. Kahit sa bingit ng kamatayan, iniisip pa rin nito ang kanilang pagpapakasal. Oo. Oo, Dante. Ang mga luha ni Isabela ay bumagsak sa kanilang magkahawak na mga kamay. Yes, Dante. Magpapakasal ako sa iyo. Totoong ikakasal tayo. Ngumiti si Dante. Isang mahina, ngunit magandang ngiti. Kaya naman kailangan kong mabuhay para sa ating kasal. Hindi ka mamamatay. Hinalikan ni Isabela ang likod ng kamay ni Dante. Magkakaroon tayo ng magandang kasal. Sa wakas ay dumating ang ambulansya. Sa emergency room, sumigaw ang isang doktor. AB negative ang dugo niya. At kailangan natin ng dugo ngayon. Maraming dugo ang nawala sa kanya. Ako. AB negative ako. Mabilis na sabi ni Isabela. Ma'am, sigurado ka. Nasugatan ka rin ngayong gabi. Kunin niyo ang dugo ko. Halos sumisigaw na sabi ni Isabela. Mabilis na isinaksak ang karayom sa kanyang braso. Ang kanyang dugo ay dumaloy sa tubo patungo kay Dante. Sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang kasinungalingan. Ito ay para sa pag-ibig. 3 oras pagkatapos, lumabas ang doktor mula sa operating room. Matagumpay ang operasyon. Pagod na sabi ng doktor ngunit nakangiti. Isang malaking kaginhawahan ang bumuhos kay Isabela. Umupo siya sa isang upuan. Nawala ng lakas ang kanyang mga paa. Buhay si Dante. 1 linggo pagkatapos, lumabas na si Dante ng ospital at patuloy na nagpalakas. Nakaupo sina Dante at Isabela sa sala na napapalibutan ng kanilang mga pamilya. Kailan magaganap ang kasal? Masiglang tanong ng ina ni Isabela. Lumipad ito mula sa Europa nang malamang ikakasal ang kanyang anak sa pinakamayaman sa bansa na si Dante Costello. Ikakasal kami sa lalong madaling panahon, sabi ni Dante habang hawak ang kamay ni Isabela. 15 taon akong naghintay para sa araw na ito. Saan gaganapin ang kasalan? Tanong ng sopistikadang ina ni Dante. Siyempre dito sa bansa. Gusto kong malaman ng buong bansa na si Isabela de Luna ay nakahanap ng tunay na pag-ibig. Ngumiti si Dante at hinalikan ang kamay ni Isabela. Masayang pumalakpak ang bawat pamilya. Oh my God! Magpaplano tayo ng tunay na kasal ng siglo para sa bansa. Masayang pumalakpak ang ina ni Isabela. Ang asawa ni Vince Moretti ay isang multo na lamang. Ang mga balak ni Sofia ay pawang abo na sa hangin. Tumingin si Isabela kay Dante. Magandang kinabukasan ang nakikita niya sa mga mata nito. Tapos na ang digmaan. At sa tahimik na natitira, sa wakas ay nakatagpo na talaga si Isabela ng tunay na pagmamahal.